ka-extreme, so ngayon tuturuan namin kayo kung paano magtimpla ng DIY dishwashing liquid kit na 17 liters. Perfect ito para sa mga nanay, OFWs, and sa mga business-minded. Pwede nyo siyang gamitin sa bahay at pang-negosyo sa mababang halaga. Ito na yung Extreme Blooms DIY dishwashing liquid kit natin. So, ang first step na gagawin natin is maghahanda tayo ng 15 liters of water. Tsaka natin siya bubuksan. So, sa loob nito, meron siyang procedure. Ayan, steps kung paano siya imimix. Ito yung mga ingredients na included dun sa DIY kit. S-less, coloring, EDTA, antibac, thickener, scent, preservatives, degreaser, liquid thickener, moisturizer, detergent builder, foamer. Kakailanganin nyo din ng panghalo, kagaya nitong PVC pipe or anything na pwede nyong gamitin pang mix. Ang una nating ilalagay is itong S-less. Ito yung main base ng dishwashing liquid at responsible sa pag-produce ng malalaking bula. Haluin agad habang nilalagay yung S-less hanggang fully diluted at walang buo-buo. Sa isang direction lang ang paghalo, halimbawa clockwise lang, para mas maging stable, smooth at pantay ang mixture habang nagmimix. So make sure na smooth ang consistency bago mag-proceed sa next step. So ang next na ilalagay ay coloring. Nilalagay natin yung coloring para magkaroon ng maayos at appealing na kulay ang ating dishwashing liquid. Nakakadagdag ito sa overall look ng product, mas mukhang malinis, fresh at mas presentable, lalo na kung pang negosyo ang paggawa mo. So skip this step kung unscented or colorless kit ang gamit. Step 4, EDTA. Ito naman yung components na tumutulong mag-control at magbawas ng bakterya na pwedeng manggaling sa tubig na ginagamit natin sa pagmimix. Nakakatulong din ito para mas maging stable at malinis ang overall formulation ng dishwashing liquid, kaya importante na hindi ito ma-skip. Pang-5, antibac. Nilalagay natin yung antibac para may antibacterial protection ang ating mga hugasin. Step 6, thickener. Ito naman yung nagpapalapot ng dishwashing liquid. Add slowly habang tuloy-tuloy ang paghalo and make sure na totally tunaw at walang buo-buo para smooth ang texture. Step 7, ilalagay natin tong scent. Calamansi scent. Ito yung nagbibigay ng mabango at fresh na amoy sa ating dishwashing liquid. Malaking factor ito lalo na kung gusto mong mas maging appealing gamitin, whether pang bahay or pang negosyo. Step number 8, ito yung preservatives. Ito naman yung component na tumutulong para mas tumagal ang shelf-life ng dishwashing liquid at maiwasan ang madaling pagkasira o pagkapanis ng product habang nakastore. Nakakatulong din ito para mapanatiling stable ang quality, amoy at overall performance ng dishwashing liquid kahit tumatagal na. Step number 9, lalagay natin yung degreaser. Degreaser naman yung component na tumutulong magtanggal ng sebo, mantika at matitinding dumi sa mga hugasin, especially sa mga kawali, plato at kitchen utensils.
Sa step number 10, i-add natin yung liquid thickener. Ito yung nagbibigay ng additional bula at dagdag lapot sa dishwashing liquid. Nakatulong ito para mas maging rich ang texture at mas satisfying gamitin. Next step, step 11, i-add natin yung moisturizer. Moisturizer naman yung tumutulong para maging gentle sa kamay ang dishwashing liquid. Perfect lalo na sa mga madalas maghugas ng pinggan para hindi madaling matuyo o mangitim ang balat. Step 12, i-add natin yung detergent builder. Ang detergent builder naman ang nag-e-enhance ng cleaning power, tumutulong mag-build ng mas stable na bula. Nakakatulong ito para mas maging effective ang performance ng dishwashing liquid kahit sa matitinding hugasin. The last step, i-add natin yung foamer. Ito yung nagbibigay ng additional bula para mas maging rich at satisfying gamitin ang dishwashing liquid habang naguhugas. So haluin lang ng tuloy-tuloy for about 3 minutes para siguradong fully combined at pantay ang distribution. So ayan, tapos na tayo maghalo. Kailangan na lang natin siyang i-rest for 24 hours. So tatakpan natin tong container and then tsaka natin siya i-rest. After natin siyang i-rest ng 24 hours, ganito na siya kalapot. Ayan, hindi siya dumikit, di ba? Ayan. So ngayon, ilalagay na natin siya sa 1 liter bottle since 17 liters yung nagawa natin. Meron tayong 17 pieces ng bottles. Sa pagsalin naman, make sure na malinis yung bottle or desired packaging ninyo. And pwede rin kayo gumamit ng embudo sa pagsasalin para mas iwas tapon at dumi sa bottle. Marami kayong pwedeng pagpilian na scent tulad nitong ginawa natin na calamansi scent. Meron pang lemon, antibac, strawberry, tutti frutti, lime, green apple, melon, pineapple, at bubble gum. Pagtapos masalinan lahat, make sure na punasan yung bottle, lalo na if may mga dumikit or tapon na sabon para iwas din sa lagkit. So ito na yung 17 pieces ng 1 liter. Nalagay na natin siya. Ngayon naman, didikitan natin siya ng sticker label. So pwede nyo rin siyang i-rebrand kung gagawin nyo siyang pang negosyo. So ayan mga ka-extreme, tapos na natin isalin lahat. Pwede na siyang gamitin sa bahay at ipang negosyo. Kaya naman kung gusto nyo rin makatipid at kumita, message us here on our FB page to order and for more details.